Bawasan mo ang sahod ni Almira. Kalahatiin mo simula sa susunod na buwan. Kung magtanong siya, sabihin mo na lang na nagkakaroon ng restructuring ang kumpanya at kailangang maghigpit ng sinturon ang lahat. Ang tinig na yon ay hindi nagmula sa isang estranghero. Iyon ang baritono at malamig na boses ni Leandro Sison, ang lalaking 15 taon nang natutulog sa tabi ni Almira, ang lalaking ipinagluluto niya ng almusal bago pa sumikat ang araw, at ang lalaking binuo niya ang bawat pangarap mula sa wala. Pero Sir Leandro, asawa niyo po siya at alam nating lahat na siya ang utak sa likod ng huling 3 kampanya na nagpanalo sa atin ng milyon-milyong kontrata. Hindi po ba parang masyadong malupit ito? Ang boses ng accountant na si Mrs. Galvez ay puno ng pag-aalinlangan, tila hindi makapaniwala sa naririnig. Isang maikling tawa ang pumakaw sa katahimikan ng opisina, isang tawang walang bahid ng ugnayan o pagmamahal. Exactly, Mrs. Galvez. She's my wife. Mas maiintindihan niya ang sakripisyong ito para sa kumpanya. At isa pa, kailangan ko ang perang iyon para sa incentives ni Serafina Velez. She's the new face of our marketing wing. Mas kailangan ng kumpanya ang sigla at galing ni Serafina kaysa sa pagiging tahimik ni Almira sa gilid. Sa labas ng pinto, nakatayo si Almira de la Cruz. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang asul na insulated bag. Sa loob niyon ay isang mainit pang sinigang na bangus, ang paboritong ulam ni Leandro kapag sumasakit ang kanyang ulcer. Maingat niya itong niluto mula pa kaninang 4:00 ng madaling araw. Pinili ang pinakasariwang isda sa palengke at tinimplahan ng pag-asang kahit papaano ay mapawi ang pagod ng asawa sa trabaho. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Leandro, ang init ng sabaw na nasa loob ng bag ay tila naging yelo na, unti-unting nanunuot sa kanyang balat. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 12 taon bilang ghostwriter at strategist ni Leandro ay tila dumina, basta na lamang winawalis sa ilalim ng alpombra. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang talino, at ang kanyang pag-ibig ay ginawa lamang hagdan ng lalaking ito upang makatuntong sa pedestal ng tagumpay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Almira. Ang sahig na kanyang kinatatayuan ay tila nawala, na nag-iwan sa kanya sa isang madilim at malalim na kawalan. Ang hangin sa loob ng gusaling iyon, na siya mismo ang nagdisenyo ng konsepto ng interior, ay tila naging laso na sumasakal sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang marahas na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng sakit na napakalalim, na tila hinihiwa ang kanyang kaluluwa ng isang mapurol na kutsilyo. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga daliri. Ang hawakan ng asul na bag ay dumulas mula sa kanyang palad. Walang anumang salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Tanging ang tunog lamang ng pagbagsak ng lalagyan sa semento ang bumasag sa kanyang pagkakatulala. Ang mainit na sabaw ay tumapon, mabilis na kumalat sa sahig na tila isang lawa ng mga nasayang na pangarap. Ang bango ng sampalok at luya na kanina lang ay nagpapaalala ng tahanan, ngayon ay amoy ng isang malaking pagkakanulo. Hindi siya gumalaw, hindi siya umiyak ng malakas. Nanatili siyang nakatitig sa tumapong pagkain habang ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat butil ng kanin na kasamang nahulog ay tila mga taon ng kanyang buhay na itinapon ni Leandro nang walang pag-aalinlangan. Sa loob ng silid, narinig niya ang pag-urong ng upuan. Alam niyang narinig ni Leandro ang ingay sa labas. Ngunit sa halip na takot o pag-aalala ang maramdaman, isang malalim na kapaguran ang bumalot kay Almira, ang babaeng laging nagtatago sa anino, ang asawang laging handang sumalo sa bawat pagkakamali ni Leandro, ay tila unti-unti nang naglalaho. Naitanong niya sa kanyang sarili, sa gitna ng katahimikang bumibingi sa kanyang pandinig. Sino nga ba ako sa buhay mo, Leandro?
Isang kabiyak na katuwang sa hirap at ginhawa o isang kasangkapang itatapon na lamang ngayong nakuha mo na ang lahat ng gusto mo? Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tila isang sumpa na naghihintay ng kasagutan habang ang anino ni Almira ay nananatiling nakatayo sa harap ng pinto. Isang aninong durog, talunan, at mag-isa. Ang anibersaryo ay dapat na isang pagdiriwang ng pag-ibig, isang pag-alala sa mga pangakong binitawan sa harap ng dambana. Ngunit para kay Almira, ang ika-15 taon ng kanilang pagsasama ay tila naging isang marangyang burol para sa kanyang namamatay na dangal. Sa loob ng malawak na mansyon ng pamilya Season, ang kislap ng mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak ay hindi sapat upang itago ang baho ng pagkakanulo na unti-unting lumalason sa hangin. Ayusin mo naman ang pagkakatayo mo, Almira. Nakakahiya sa mga panauhin natin. Ang matalim at mapanghusgang tinig ni Doña Corazon ay tumagos sa ingay ng marangyang piging. Ang biyena ni Almira ay nakasuot ng terno na kulay ginto. Ang bawat hiya sa kanyang leeg ay kumikislap ng may kayabangan. Huwag mong ipakita ang mukhang yan na parang laging namatayan. Isipin mo na lang na kung hindi dahil sa anak ko, baka hanggang ngayon ay nagtitiyaga ka pa rin sa maliit na apartment ng mga magulang mo. You should be grateful, Hija. Hindi nakaimik si Almira. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga latay ng mitsa sa kanyang likuran. Gusto niyang isigaw na ang mansyong tinitayuan nila ngayon ay nabili mula sa mga bonus na nakuha ni Leandro dahil sa kanyang mga ideya. Gusto niyang ipamukha rito na ang pagkaing kinakain ng lahat ay bunga ng kanyang puyat at pagod. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang yumuko at ayusin ang pagkakalagay ng mga appetizers sa tray habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ilalim ng puting guwantes. Sa gitna ng katuwaan, biglang bumukas ang malaking pinto at pumasok ang isang babaeng tila kumuha ng lahat ng atensyon sa silid. Si Serafina Velez. Nakasuot ito ng isang pulang gown na hapit sa kanyang katawan, ngunit hindi ang ganda nito ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Almira. Ang kanyang paningin ay napako sa leeg ni Serafina, isang Tiffany necklace na may disenyong bituin. Iyon ang kwintas na 3 taon nang hinihiling ni Almira kay Leandro bilang regalo. Ang kwintas na sabi ng kanyang asawa ay masyadong mahal at hindi praktikal. Ang hapdi sa dibdib ni Almira ay tila naging isang apoy na nagniningas nang makita niyang mabilis na lumapit si Leandro kay Serafina. Ang paraan ng paghawak ni Leandro sa siko ng dalaga, ang ningning sa kanyang mga mata na matagal nang nawala kapag tumitingin kay Almira ay sapat ng kumpirmasyon ng lahat ng kanyang hinala. Ladies and gentlemen, I want to introduce the woman responsible for our latest success, the Project Aurora Strategy. Malakas na anunsyo ni Leandro habang nakataas ang kanyang baso ng alak. Ang katalinuhan ni Serafina ang nagdala sa kumpanya sa bagong rurok. She is a true visionary. Ang mga palakpakan ay tila mga sampal na sunod-sunod na tumama sa mukha ni Almira. Ang Project Aurora ay ang kanyang huling obra. Ang bawat salita sa proposal na yon ay isinulat niya habang nilalabanan ang matinding trangkaso noong nakaraang buwan. Pinanood niya si Leandro na ngumiti ng buong gilas kay Serafina habang ang mga panauhin ay nagbubunyi para sa isang kasinungalingan. Dahil hindi na kayang tagalan ang eksenang yon, mabilis na tumalikod si Almira at naglakad patungo sa kusina. Sa gitna ng katahimikan ng malawak na silid na yon, sa harap ng tumpok-tumpok na maruruming pinggan, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan ay tila mga tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Hinawakan niya ang gilid ng sink, ang kanyang mga kuko ay kumayod sa matigas na granite, habang ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Humahalo sa sabon at dumi ng mga kagamitang kakagamit lang ng mga taong humuhusga sa kanya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon, ngunit ang katahimikan sa kusina
ay nabasag nang marinig niya ang tunog ng mga yabag na papasok. Inakala niyang isa ito sa mga waiter, ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Doña Corazon na nakatayo sa may pintuan, may hawak na baso ng champagne at isang mapanuyang ngamaangiti sa mga labi. "Ano itong drama na ito, Almira? Nagpapaawa ka ba?" Tanong ng matanda, habang dahan-dahang lumalapit. "Huwag mong isiping hindi ko alam ang nangyayari. Pero tandaan mo ito, ang isang lalaking tulad ni Leandro ay nangangailangan ng isang babaeng kayang makisabay sa kanyang tagumpay, hindi isang anino na laging basa ang mga mata. Kung hindi mo kayang gawin ang tungkulin mo bilang asawa, huwag kang magreklamo kung may ibang gumagawa nito para sa iyo." Ang bawat salita ni Doña Corazon ay tila isang lason na direktang itinurok sa puso ni Almira. Ang kaluluwa niya ay pagod na, ang kanyang espiritu ay durog na sa ilalim ng bigat ng 15 taon ng pagtitiis. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig niya ang muling pagtaas ng boses ni Leandro mula sa kabilang silid. Isang anunsyo na magpapabago sa lahat. At dahil sa husay na ipinamalas ni Serafina, masaya kong ipinapahayag na siya na ang ating bagong lead creative strategist simula bukas. Ang baso sa kamay ni Doña Corazon ay itinaas niya bilang pagsaludo, habang si Almira ay naiwang nakatayo sa gitna ng kusina, tila isang rebulto ng pait at kawalan. Ang posisyong yon ang tanging bagay na pinanghawakan niya. Ang pangarap na magbibigay sana sa kanya ng sariling boses sa kumpanya. Ngayon, pati ang kanyang profesional na pagkakakakilanlan ay tuluyan ng ninakaw sa kanya sa mismong araw ng kanilang anibersaryo. Nararamdaman ni Almira ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Ang takot na dati ay namamayani ay napalitan ng isang uri ng determinasyon na hindi niya kailanman naramdaman. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Hindi na may luha sa mga mata, kundi may isang uri ng liwanag na tila nagbababala ng isang malakas na unos. Ang boardroom ng Season Media Group ay tila isang malalamig na kuta ng salamin at asero, kung saan ang bawat desisyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Leandro na parang isang hari, habang sa kanyang tabi ay masayang nag-aayos ng kanyang buhok si Serafina. Almira sat at the far end, her presence almost invisible, like a shadow that everyone chose to ignore. Project Aurora will redefine how we connect with the masses. Simula ni Serafina habang ipinapakita ang mga slides sa malaking screen. Ang sentro ng kampanyang ito ay ang emosyon, ang pagpapakita na ang ating brand ay bahagi ng bawat pamilyang Pilipino. Habang nagsasalita si Serafina, napansin ni Almira ang pagkunot ng noo ng isa sa mga pangunahing investor. "Miss Velez, can you explain the psychological trigger behind the third act of your strategy? Bakit kailangang gamitin ang konsepto ng pagpapatawad sa isang commercial ng sabon?" Napatigil si Serafina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na bumaling sa folder na nasa harap niya. Pilit na naghahanap ng sagot sa mga pahinang hindi naman niya isinulat. Because forgiveness is a clean slate? Parang paglalaba? Isang mahinang tawanan ang gumapang sa silid. Ramdam ni Almira ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Iyon ang kanyang obra. Alam niya ang bawat hibla ng dahilan kung bakit ang pagpapatawad ang napiling tema. Dahil ang bawat mantsa sa buhay, tulad ng sa damit, ay nangangailangan ng higit pa sa tubig para mawala. Nangangailangan ito ng pagtanggap. Ang pagpapatawad ay hindi lang tungkol sa paglilinis ng mantsa. Biglang bumasag sa katahimikan ng boses ni Almira. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. It's about restoring the dignity of the fabric. Ginamit natin ang konsepto ng pagpapatawad dahil ang target market natin ay mga inang laging nagsasakripisyo. Mga taong kahit nasasaktan ay pinipiling manatiling buo para sa iba. The soap is just a metaphor for their resilience. Tumahimahimik ang lahat.
Ang investor ay tumango ng may paghanga. Ngunit si Leandro ay naggit-ngit ang mga ngipin. Ang kanyang mga mata ay nagbababala kay Almira na manahimik. Ngunit huli na ang lahat. Ang bulkan na 15 taong natutulog ay nagsimula nang maglabas ng nagbabagang lava. Dahan-dahang tumayo si Almira. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Inilabas niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa gitna ng mesa sa tapat mismo ni Leandro. Ang tunog ng pagdapo ng sobre sa makinis na kahoy ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. "I am resigning, effective immediately," deklara ni Almira. "Almira, what is this nonsense?" Asik ni Leandro. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses para sa mga kausap. "This is not the time for your emotional outbursts." Hindi ito bugso ng damdamin, Leandro. Ito ay paggising. Tugon ni Almira habang tinititigan ng diretso ang asawa. Hindi ko na kayang maging utak ng isang kumpanyang pilit akong ginagawang piping saksi sa sarili kong pagkawala. You can have the projects, you can have the title, but you can no longer have my silence. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leandro. Tumayo rin siya at humarap sa mga board members. "I apologize for this. My wife, she's been going through some psychological issues lately. Mula nang mawala ang kanyang ina, hindi na siya naging stable. This is just a symptom of her condition. Depression and jealousy can do terrible things to a woman's mind." Ang mga bulungan sa paligid ay tila mga bubuyog na sumusugod kay Almira. Ang gaslighting ni Leandro ay perpekto. Sa isang iglap, mula sa pagiging biktima, siya ay naging isang asawang baliw at selosa sa mata ng madla. "See? This is why she can't handle big responsibilities." Dagdag pa ni Serafina nang may pekeng awa sa kanyang boses. Nararamdaman ni Almira ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niyang pumatak ang luha. Hinawakan niya ang strap ng kanyang bag at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya makalabas, mabilis siyang hinarang ni Leandro sa pasilyo, malayo sa pandinig ng lahat. "Huwag mong isiping makakalayo ka ng ganito lang, Almira," bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na humahalik sa pandinig ng asawa. "I will burn your name. Iitigil ko ang lahat ng suporta sa iyo at sa kapatid mo. Sisiguraduhin kong wala ni isang kumpanya sa Maynila ang tatanggap sa isang crazy wife na tulad mo. You will come crawling back to me, begging for a piece of bread, and by then, even the floor won't be enough for you to sleep on." Ang pananakot ni Leandro ay hindi na nagdulot ng takot kay Almira. Sa halip, nag-iwan ito ng isang malamig na katiyakan. Ang lalaking minahal niya ay isa ng halimaw na binuo ng sarili nitong kasakiman. "Baka nakakalimutan mo, Leandro." Huling tugon ni Almira bago tuluyang lumabas. "Ang mga ideyang nagpayaman sa'yo ay galing sa utak na tinatawag mong baliw. Tingnan natin kung gaano kalayo ang mararating ng kumpanya mo kapag ang aninong laging sumasalo sa'yo ay tuluyan ng naglaho." Lumakad siya palabas ng gusali, hindi lumingon, kahit ramdam niya ang bigat ng mundong guguho sa kanyang likuran. Ang katahimikan ay hindi laging tanda ng kapayapaan. Madalas, ito ang nakabibinging babala ng isang darating na dilubyo. Para kay Almira, ang bawat segundong lumilipas matapos niyang iwan ng boardroom ay tila isang butil ng buhangin na unti-unting lulunod sa kanya sa kailaliman ng kawalan. Hindi pa siya nakalalayo sa gusali nang magsimulang mag-ingay ang kanyang telepono. Hindi dahil sa mga tawag ng pag-aalala, kundi dahil sa sunod-sunod na mga abiso mula sa social media. Ang baliw na asawa ng CEO nagwala sa opisina. Almira Sison, nakuna ng video na hinihiya ang isang empleyado dahil sa selos. Depresyon o desperasyon ang tunay na kalagayan ng asawa ni Leandro Sison. Ang bawat headline ay tila mga palasong may lason na tumatama sa kanyang pagkatao. Ang mga litrato niya nakuha sa boardroom,
Yung mga sandaling siya ay seryoso at matapang, ay ginamit at nilagyan ng mga caption na nagpapakita sa kanya bilang isang babaeng nawawala sa sarili. Ang husay ni Leandro sa marketing ay ginamit nito laban sa kanya. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mundo na dati ay humahanga sa kanya bilang katuwang ng asawa ay naging isang malaking hukuman na humuhusga sa kanyang katinuan. Sinubukan ni Almira na tawagan ang kanyang mga kaibigan, ang mga taong nakasama niya sa loob ng maraming taon. Ngunit ang bawat tawag ay napupunta lamang sa voicemail o kaya naman ay mabilis na ibinababa. Matapos marinig ang kanyang boses, ang hiya na idinikit ni Leandro sa kanyang pangalan ay tila isang nakakahawang sakit na ayaw lapitan ng sinuman. Sa gitna ng pagkalito, nagtungo si Almira sa isang ATM upang mag-withdraw ng pera para sa kanyang matutuluyan. Ngunit pagkapasok ng card at pag-input ng kanyang password, ang screen ay nagpakita lamang ng isang malamig na mensahe. Account frozen. Please contact your bank. Naramdaman ni Almira ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Hindi lang ang kanyang dangal ang kinuha ni Leandro, kundi pati ang kakayahan niyang mabuhay sa araw-araw. Ang lahat ng kanilang joint accounts, ang perang pinagpaguran niya sa loob ng 15 taon, ay tila naglaho na parang bula sa isang iglap. Sa bulsa ng kanyang suot na blazer, tanging ilang daang piso na lamang ang natitira. Isang mabuway na panangga laban sa lupit ng Maynila. Dala ng pag-asa na baka may natitira pa siyang puwang, sa tahanang itinuring niyang kuta, nagpasiya si Almira na bumalik sa kanilang mansyon. Ngunit pagdating niya sa harap ng malaking gate, hindi ang mainit na pagsalubong ng mga kasambahay ang tumambad sa kanya. Ang mga maleta niya ay nakasalansan sa labas, kasama ang ilang itim na garbage bags na naglalaman ng kanyang mga damit at personal na gamit. Ma'am Almira, pasensya na po. Utos po ni Sir Leandro at ni Doña Corazon na huwag na kayong papasukin. Ang boses ng security guard ay puno ng hiya at awa. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pero bahay ko rin ito, Mang Cardo. Dito ako nakatira. Ang tinig ni Almira ay nagsisimulang mabasag. Ma'am, pinalitan na po ang lahat ng kandado sa loob. Wala na po kaming magagawa. Habang nakatitig si Almira sa kanyang mga gamit na nakakalat sa kalsada, unti-unting bumagsak ang ulan. Ang malamig na patak ng tubig ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang bawat damit na naroon, ang mga corporate suit na isinuot niya sa mga tagumpay ni Leandro, ang mga kasuotang pambahay na ginamit niya habang nag-aalaga rito, ay tila mga basahang wala ng halaga. Naupo si Almira sa gilid ng kalsada, sa tabi ng isang itim na supot ng basura. Sa gitna ng dilim at lamig, may isang bagay siyang kinapa sa loob ng kanyang bag. Isang lumang litrato ng kanyang yumaong ina. Doon niya naramdaman ang pinakamasakit na uri ng pangungulila. Naipasensya na po. Ang akala ko, sapat na ang maging mabuting asawa para mahalin. Bulong niya sa hangin. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos sa sakit. Isang kotse ang huminto sa kanyang tapat at isang lalaking naka-uniforme ng courier ang bumaba. Mrs. Almira de la Cruz Sison. Tanong nito. Tumango si Almira. Pilit na pinatitigas ang kanyang loob. Inabutan siya nito ng isang mahaba at puting sobre. Nang buksan niya ito sa ilalim ng ilaw ng poste, ang mga salita sa papel ay tila muling sumakal sa kanya. Ito ay isang legal na abiso mula sa Sison Media Group. Sinampahan siya ng kasong corporate sabotage at libel. Nakasulat din doon na kung hindi siya tatahimik at lalayo, gagamitin ng kumpanya ang kanyang mga pekeng medical records upang hilingin sa korte na ilagay siya sa isang psychiatric facility para sa kanyang proteksyon. Ang panginginig ng mga kamay ni Almira ay hindi na dahil sa lamig ng ulan. Ito ay dahil sa matinding takot sa lalim ng kasamaan ng lalaking minahal niya. Ang bagyo ay hindi pa lumilipas. Ito ay nagsisimula pa lamang at siya ay nakatayo sa gitna nito nang walang anumang sisilungan. Eman, buksan mo ang pinto. Kailangan kita.
Kapatid ko. Ang tinig ni Almira ay halos isang pabulong na pagsusumamo sa gitna ng malamig na gabi. Nakatayo siya sa harap ng maliit na apartment ng kanyang bunsong kapatid. Ang tanging tao sa mundong ito na inaasahan niyang hindi tatalikod sa kanya. Bit-bit ang kanyang basang maleta at ang tanging laptop na naglalaman ng kanyang mga orihinal na draft. Si Almira ay parang isang sugatang sundalo na naghahanap ng mapagtataguan. Nang bumukas ang pinto, hindi ang mainit na yakap ni Eman ang sumalubong sa kanya. Sa halip, ang kanyang kapatid ay nakatayo roon na may bakas ng kaba at pagkailang sa mga mata. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Almira ay ang bagong SUV na nakaparada sa labas. Isang sasakyang alam niyang hindi kailanman mabibili ng isang hamak na ahente na tulad ni Eman. Ate, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Ang boses ni Eman ay matigas, tila pilit na itinatago ang panginginig. Pinalayas ako ni Leandro, Eman. Sinampahan niya ako ng kaso at kinuha ang lahat sa akin. Paliwanag ni Almira habang pilit na humahakbang papasok. Kailangan ko lang makuha ang mga backup files na iniwan ko sa computer mo noong nakaraang buwan. Iyon na lang ang tanging ebidensya ko na ako ang sumulat ng mga proposals para sa kumpanya. Tumigil si Eman sa gitna ng sala. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang kapatid. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na unti-unting dumudurog sa dibdib ni Almira. Eman, nasaan ang mga files? Bakit hindi ka makapagsalita? Dahan-dahang lumingon si Eman at sa kanyang mga mata ay nakita ni Almira ang isang uri ng kataksilan na mas masakit pa kaysa sa ginawa ni Leandro. Ate, pasensya na. Wala na ang mga files. Nireformat ko na ang computer ko kahapon. Tila tumigil ang paghinga ni Almira. Ano? Bakit? Alam mong napakahalaga ng mga yon para sa laban ko. Dahil kailangan ko ring mabuhay, ate. Biglang pagsabog ni Eman, ang kanyang boses ay puno ng depensa at pagkukunwari. Baon ako sa utang sa sugal. Hinahabol na ako ng mga tao. Si Kuya Leandro, siya lang ang tumulong sa akin. Binayaran niya ang lahat ng utang ko at binigyan pa niya ako ng puhunan para sa bago kong sasakyan. Ang kapalit lang naman ay ang burahin ang mga files na sinasabi mo. Ate, intindihin mo naman ako. Asawa mo siya. Magkakayos din kayo. Pero ako, mapapatay ako kung hindi ko ginawa yon. Ang bawat salita ni Iman ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa daluyan ng dugo ni Almira. Ang kapatid na inalagaan niya, ang kapatid na pinag-aral niya mula sa sarili niyang ipon, ay ipinagpalit siya sa ilang pirasong pilak. Ang pagtatraidor ng sariling dugo ay isang sugat na hindi kayang hilumin ng anumang gamot. Nararamdaman ni Almira ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakahandang tumulong kay Eman, ngayon ay nakakuyom sa sobrang pait. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi na para sa kanyang asawa, kundi para sa pamilyang akala niya ay kanyang sandigan. Magkano, Eman? Mahinang tanong ni Almira. Magkano ang halaga ng pagkatao ko para sa'yo? Kumuha si Eman ng isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bulsa at pilit na iniabot ito kay Almira. Ate, heto, kunin mo na ito. Panggastos mo rin ito. Sabi ni Kuya Leandro, huwag ka na raw lumaban para hindi ka na lalong mapahiya. Tiningnan ni Almira ang pera. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ng kanyang kapatid. Sa isang marahas na galaw, hinawi niya ang kamay ni Eman, dahilan upang magkalat ang mga perang papel sa sahig, mga perang may bahid ng dumi at pagkakanulo. Ang pera ay kinikita, Eman. Pero ang dangal, kapag itinapon mo, hinding-hindi mo na mabibili muli. Ang boses ni Almira ay malamig pa sa bangkay. Simula sa araw na ito, wala na akong kapatid. Mas pipiliin ko pang matulog sa kalsada kaysa tumira sa bahay na itinayo mula sa pagbebenta sa sarili mong dugo. Dinala ni Almira ang kanyang maleta at lumabas ng apartment nang hindi lumingon. Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang pagguho ng huling kuta ng kanyang pag-asa.
Wala na siyang asawa, wala na siyang kumpanya. At ngayon, wala na rin siyang pamilya. Sa ilalim ng madilim na langit, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, naiwang mag-isa si Almira sa gitna ng kawalan. Ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay tila isang sumpa. May natitira pa bang dahilan para magpatuloy kung ang buong mundo ay nagkaisa na upang saktan ka? Hindi mo kailangang patunayan sa mundo na ikaw ay isang mabuting asawa, Almira. Ang kailangan mong patunayan ay ikaw ang lumikha ng katotohanang ninakaw nila sa iyo. Ang mga salitang yon ay hindi nagmula sa isang panaginip, kundi mula sa isang tinig na pamilyar, ngunit matagal nang binaon ng panahon sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, habang ang katawan ni Almira ay nakasubsob sa malamig at basang semento ng bangketa. Naramdaman niya ang isang mainit na kumot na ibinalot sa kanyang nanginginig na mga balikat. Ang kanyang paningin ay malabo. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang pilikmata ay tila mga mabigat na kristal. Ngunit nakita niya ang isang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, may hawak na payong at mga matang puno ng determinasyon. Si Nicandro Ilagan, ang matalinong kaklase niya noong kolehiyo na dati, ay laging nakikipagtalo sa kanya tungkol sa mga pilosopiya ng buhay. Ngayon, nakatayo ito sa kanyang harap bilang isang ganap na lalaki, suot ang isang simpleng corporate suit na may bahid na rin ng basa mula sa ulan. Hindi na nagawa pang sumagot ni Almira. Ang kanyang katawan, na 15 taon na binuo ng pagtitiis at sakripisyo, ay tuluyan ng bumigay. Ang huling naalala niya ay ang amoy ng lumang papel at kape, bago ang lahat ay lamunin ng kadiliman. Nang magkamalay si Almira, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang maliit, ngunit maayos na opisina. Malayo ito sa marangyang gusali ng Season Media Group. Dito, ang mga dingding ay napaliligiran ng matatayog na salansan ng mga makakapal na libro tungkol sa batas. Ang amoy ng ulan sa labas ay napalitan ng bango ng mainit na tsa na nakapatong sa mesa sa kanyang harapan. Uminom ka muna. Kailangan mong mabawi ang init ng katawan mo, sabi ni Nicandro habang inaayos ang kanyang salamin. Nakaupo ito sa tapat niya, hindi bilang isang kaibigan na nag-aalok ng simpatya, kundi bilang isang abogado na handang sumabak sa digmaan. Bakit mo ako tinutulungan, Nicandro? Nakita mo naman siguro ang mga balita. Ako ang asawang baliw. Ako ang nanggugulo sa kumpanya. Mahinang wika ni Almira, ang kanyang boses ay paos at puno ng pag-aalinlangan. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nicandro. Almira, 15 taon na akong nakasubaybay sa mga kampanya ng Season Media Group. Nakita ko kung paano nagbago ang tono ng kanilang mga mensahe mula nang pakasalan mo si Leandro. Ang talino mo ay may pirma, Almira. May kaluluwa ang bawat salitang isinusulat mo na hindi kailanman magagaya ng isang taong tulad ni Leandro na ang tanging alam ay magbenta ng imahe. Inabot ni Nicandro ang laptop ni Almira na maingat niyang pinatuyo. Huwag kang maniwala sa kanila. Hindi ka baliw. Masyado ka lang naging mahusay para sa isang taong takot sa sarili niyang kahinaan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Almira na may nakakakita sa kanya. Hindi bilang anino ni Leandro, kundi bilang ang babaeng may sariling galing. Ngunit ang sakit ng pagkakanulo ni Eman at ang paninira ni Leandro ay tila isang malaking pader na hindi niya kayang buwagin. Wala na akong ebidensya, Nicandro. Binura ni Eman ang lahat ng backups ko. Ang mga files sa kumpanya kontrolado ni Leandro. Isa lang akong babaeng walang pera laban sa isang CEO na may hawak ng media. Muling pumatak ang mga luha ni Almira, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Diyan ka nagkakamali, tugon ni Nicandro habang naglalabas ng isang makapal na folder. Hindi lang diborsyo o sustento ang kukunin natin sa kanya. Gagamitin natin ang batas ng intellectual property. Pinanood ko kung paano niya inirehistro ang bawat konsepto mo sa ilalim ng pangalan niya sa loob ng 12 taon.
Akala niya ay proteksyon yon para sa kanya, ngunit hindi niya alam, iyon ang magiging tali sa kanyang sariling leeg. Binuksan ni Nicandro ang folder at ipinakita ang isang dokumento na nagpapatigil sa paghinga ni Almira. Ito ay isang kopya ng patent registration para sa kauna-unahang malaking proyekto na ginawa niya. Tingnan mong mabuti ang petsa at ang oras ng pag-upload ng orihinal na draft, Almira. May nakalimutan si Leandro. Sa bawat digital file, may tinatawag na metadata, isang bakas na hindi kayang burahin ng simpleng pag-delete. Isang bakas na magpapatunay na ang bawat ideyang nagpayaman sa kanya ay isinilang sa utak mo sa mga oras na siya ay wala sa tabi mo. Tumayo si Nicandro at lumapit sa bintana. Pinapanood ang kidlat na gumuguhit sa madilim na langit. Hindi kita ililigtas dahil naaawa ako sa iyo, Almira. Ililigtas kita dahil kailangang malaman ng mundo na ang mga taong nasa anino ang tunay na nagpapatakbo ng liwanag. Naramdaman ni Almira ang isang uri ng kuryente na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na apoy ng pag-asa. Tumingin siya kay Nicandro at sa gitna ng dilim ng kanyang buhay, nakita niya ang unang sinag ng hustisya. Ngunit bago pa man sila makapagplano, iniabot ni Nicandro ang huling pahina ng dokumento. Isang lihim na matagal nang itinatago ni Leandro. Isang katotohanang mas malalim pa sa pagnanakaw ng mga ideya. May isa pa akong natuklasan, Almira. At sigurado akong ito ang dahilan kung bakit desperado siyang ipakulong ka sa mental hospital. Hindi lang talino mo ang ninakaw niya, Almira. Ginamit din niya ang pangalan mo para protektahan ang sarili niya sa mga ilegal na transaksyon. Ang tinig ni Nicandro ay parang isang malamig na hampas ng hangin na nagpabanaag sa madilim na silid. Ipinakita niya kay Almira ang mga dokumentong nakatago sa ilalim ng folder. Mga kontrata sa mga ghost companies na may pirma ni Almira. Ngunit sa isang tingin pa lamang, alam na ni Almira ang katotohanan. Ang bawat kurba ng panulat, ang bawat diin ng tinta sa papel ay isang panggagaya. Si Leandro ay hindi lamang magnanakaw ng ideya. Isa rin siyang bihasang manlilinlang na handang isakripisyo ang sariling asawa upang magkaroon ng panangga sa batas. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang palabasin na wala ka sa sarili mong katinuan. Pagpapatuloy ni Nicandro habang hinihilot ang kanyang sentido. Kapag idineklara kang mentally unfit ng korte, mawawalan ng saysay ang anumang testimonya mo laban sa kanya at mananatili siyang malinis. Nararamdaman ni Almira ang pag-akyat ng isang uri ng tapang na hindi niya akalaing taglay niya. Ang takot na laging bumabalot sa kanya ay tila unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Kung ganoon, kailangan nating hanapin ang mga taong nakakita sa totoo. Ang mga taong hindi kayang bayaran ng pera ni Leandro. Doon nila naalala si Tita Isabel. Siya ang matandang janitress na naging saksi sa bawat puyat at pagod ni Almira sa loob ng opisina. Si Tita Isabel ang laging nag-aabot sa kanya ng kape sa madaling araw, habang si Leandro ay matagal nang nakaalis para makipagkita kay Serafina sa mga bar at hotel. Kinabukasan, sa ilalim ng maulap na langit, pinuntahan ni na Almira at Nicandro ang isang maliit at siksik na komunidad sa dulo ng lungsod. Ang amoy ng piniritong isda at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada ay malayo sa mundong kinalakhan ni Almira, ngunit dito niya naramdaman ang isang uri ng katapatan na wala sa boardroom ng Season Media. Natagpuan nila si Tita Isabel na naglalaba sa labas ng kanyang maliit na bahay. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na at puno ng mga sugat mula sa matagal na pagtatrabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malinaw at puno ng dunong. Ma'am Almira, ang boses ng matanda ay puno ng pagkagulat at awa nang makita ang dati niyang amo. Nabalitaan ko ang nangyari
Hindi ako naniwala sa mga sinasabi nila sa telebisyon. Alam ko kung gaano kakasipag at katinong tao. Naupo si Almira sa isang mababang bangko sa tabi ng matanda. Tita Isabel, kailangan ko po ng tulong nyo. Kayo lang ang nakakaalam kung sino talaga ang gumagawa ng mga proyektong ipinagmamalaki ni Leandro. Kayo lang ang nakakita sa akin sa mga gabing iyon. Huminto si Tita Isabel sa kanyang paglalaba. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang suot na tapis at tumingin ng malalim kay Almira. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga gabing iyon, ma'am. Habang ang lahat ay nasa party, ikaw lang ang naiiwang nakasubsob sa computer. Minsan, nakikita kitang umiiyak habang nagsusulat. Pero itutuloy mo pa rin dahil sabi mo ay para iyon sa pangarap niyo ni Sir Leandro. Hindi ko alam na ang pangarap pa lang iyon ay para lang sa kanya. Sa mga sandaling iyon, hinawakan ni Almira ang magaspang na kamay ni Tita Isabel. Ang pagkakaisa ng dalawang babaeng kapwa itinuring na invisible ng lipunan ay nagdulot ng isang init sa dibdib ni Almira. Ito ang kanyang golden moment, ang pagkilala na ang kanyang boses ay may halaga at may mga taong handang tumayo para sa katotohanan. Habang nangyayari ito, sa marangyang opisina ng Sison Media, nagsisimula ng kabahan si Serafina. Ang audit na sinimulan ng mga investor matapos ang pag-alis ni Almira ay naglalabas ng mga butas sa kanyang mga presentasyon. Hindi niya kayang sagutin ang mga teknikal na tanong at ang kanyang ganda ay hindi na sapat upang pagtakpan ang kanyang kawalan ng alam. Leandro, we need to do something, asik ni Serafina habang pabalik-balik sa paglakad. Nakita ko si Almira na kasama ang lalaking iyon sa terminal ng bus. Mukhang may pinupuntahan sila. Hayaan mo siya, tugon ni Leandro nang may kasamaan, bagaman ramdam din niya ang namumuong takot. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon, isang pulubi na lang siya ngayon. Ngunit ang kanyang kayabangan ay naputol nang tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Nang sagutin niya ito, isang boses na kasing lamig ng yelo ang bumati sa kanya. Leandro, ang aninong tinalikuran mo ay natuto ng lumaban. Siguraduhin mong nakakandado ng maigi ang mga pinto mo dahil ang katotohanan ay hindi na kailangang kumatok. Nabitawan ni Leandro ang kanyang baso ng alak at ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang babala na hindi pinansin ni Leandro. Ang bawat piraso ng bubog ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kanyang opisina, tulad ng kanyang dahan-dahang nagkakapira-pirasong kapangyarihan. Habang pinagmamasdan niya ang natapong alak, naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ang boses sa telepono ay hindi niya makilala, ngunit ang bawat salita nito ay tumama sa kanyang konsensya, isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang pinatahimik. Sa kabilang banda, hindi alam ni Leandro na ang panganib ay mas malapit pa kaysa sa inaakala niya. Habang si Almira ay naghahanap ng hustisya, si Serafina naman ay naghahabi ng sarili nitong sapot. Sa isang madilim na sulok ng isang mamahaling restaurant, nakikipagkita si Serafina sa isang lalaking hindi kilala sa mundo ng Sison Media. Ang CEO ng Mega Media, ang pinakamahigpit na karibal ni Leandro. Huwag kang mag-alala. Malapit na siyang bumagsak, bulong ni Serafina habang iniabot ang isang flash drive na naglalaman ng mga kompidensyal na dokumento ng kumpanya. Ang kailangan ko lang ay ang garantiya na kapag wala na si Leandro, ako ang hahawak sa mga kliyente niya. Ang plano ni Serafina ay malinaw. Hindi lang niya ninanakaw ang asawa ni Almira, kundi pati ang kumpanyang itinayo nito sa pawis ng iba. Ginamit niya ang kahinaan ni Leandro, ang kanyang ego at kasakiman upang unti-unting ubusin ang yaman nito mula sa loob. Samantala, sa maliit na opisina ni Nicandro, natuklasan ni na Almira ang ugnayang ito. Isang lumang email ang nakuha ni Nicandro mula sa itinatagong archive ni Almira.
Isang mensaheng hindi sinasadyang na-forward ni Serafina noong unang buwan nito sa trabaho. Ang pirma sa dulo ng email ay hindi nagmula sa Season Media, kundi sa Mega Media. Isa siyang espiya, Almira, deklara ni Nicandro habang pinapakita ang screen ng laptop. Hindi ka lang niya pinalitan sa puso ni Leandro, pinalitan ka niya upang mas madaling sirain ang kumpanya niyo. Ang galit na nararamdaman ni Almira ay nahaluan ng pait. Hindi lang siya ang biktima rito, maging ang kumpanyang itinuring niyang anak ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa pagkabulag ni Leandro. Sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang tawag ang dumating sa telepono ni Almira, si Leandro. Magkita tayo, Almira, sa dati nating paboritong kainan. Ngayon din, ang boses ni Leandro ay hindi na ang dating mapagmataas na CEO. Ito ay boses ng isang lalaking nagsisimulang malunod sa sarili niyang mga pagkakamali. Pinayuhan ni Nicandro si Almira na pumunta, ngunit may nakatagong recorder sa kanyang suot. Pagdating sa maliit at tahimik na restaurant, nakita niya si Leandro na mukhang hindi nakatulog ng ilang gabi. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay gusot na, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Almira, let's settle this, panimula ni Leandro. Pilit na ibinabalik ang kanyang mapanlinlang na karisma. I'm sorry, masyado lang akong na-stress sa trabaho. Alam mo naman na ikaw lang ang katuwang ko, di ba? Let's forget the cases. Babawiin ko ang lahat ng sinabi ko. Just come back and I'll give you a 5 million peso settlement. Isipin mo na lang na bakasyon ito para sa'yo. Inilapag ni Leandro ang isang tsekeng may malaking halaga sa harap ni Almira. Ito ang huling baraha ng isang desperadong lalaki. Ang akalang ang lahat ng sakit, ang lahat ng pambabastos, at ang lahat ng pagnanakaw ng dangal ay kayang bayaran ng pera. Tiningnan ni Almira ang tseke, pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Leandro. Nakita niya ang lalaking minahal niya noon, ngunit wala na ang ningning na nagpaibig sa kanya. Ang nasa harap niya ay isang estranghero na ang tanging alam na wika ay ang wika ng transaksyon. Dahan-dahang hinawakan ni Almira ang tseke. Naramdaman ni Leandro ang panandaliang pag-asa. Ngunit ang pag-asang yon ay biglang naglaho nang marinig niya ang tunog ng pagpunit ng papel. 1 beses, 2 beses, hanggang sa ang 5 milyong piso ay naging mga maliliit na piraso na lamang ng basura sa ibabaw ng mesa. Ang dangal ko ay hindi nabibili ng kahit anong halaga sa bangko. Leandro? Ang boses ni Almira ay matatag. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Akala mo ba ay babalik ako dahil sa pera? Hindi mo pa rin ako kilala. Pagkatapos ng 15 taon, I am not your employee and I am certainly no longer your wife. I am your biggest mistake. Tumayo si Almira at iniwan si Leandro na nakatulala sa mga punit na papel. Ngunit bago siya makalabas, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Nicandro. Isang litratong kuha ng kanilang surveillance. Si Serafina, papasok sa isang hotel kasama ang abogado ng Mega Media. Dala ang mga orihinal na titulo ng mga ari-arian ni Leandro. Napagtanto ni Almira na ang digmaan ay hindi na lamang sa pagitan niya at ni Leandro. Isang mas malaking traidor ang naghihintay sa dilim, handang lamunin ang lahat. Ang loob ng silid hukuman ay tila isang hurno ng namumuong tensyon, kung saan ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng lumang papel at kaba. Ang bawat upuan ay okupado ng mga taong may kani-kaniyang interes, mga mamamahayag na handang kumuha ng pinakamainit na anggulo, at mga taong sadyang naroon upang saksihan ang pagbagsak ng isang dating tinitingalang pamilya. Ang tunog ng mabigat na pagpalo ng martilyo ng hukom sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw na naghudyat ng simula ng isang labanang hindi lamang para sa ari-arian, kundi para sa katotohanan. Sa kabilang panig, nakaupo si Leandro na nakasuot ng simpleng puting barong. Ang kanyang mga mata ay mapula at tila pagod na pagod.
May hawak siyang puting panyo na paulit-ulit niyang idinidikit sa kanyang mga mata. Isang perpektong pagganap bilang isang asawang tinalikuran at siniraan ng kanyang katuwang sa buhay. Sa tabi niya, si Serafina ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang itim na belo. Tila isang inosenteng biktima ng galit ni Almira. Your Honor, ang aking kliyente ay labis na nagdurusa. Simula ng abogado ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pekeng habag. Hindi lamang ninakaw ni Mrs. Almira Sison ang tiwala ng kanyang asawa, kundi pati na rin ang kapayapaan ng kumpanyang itinayo ni Mr. Leandro mula sa wala. Ang lahat ng paratang niya tungkol sa intellectual property ay bunga lamang ng isang isipang nababalutan ng selos at depresyon. Naramdaman ni Almira ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Sa tabi niya, hinawakan ni Nicandro ang kanyang braso, isang tahimik na paalala na manatiling matatag. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kabilang panig ay tila mga karayom na pilit na tumutusok sa kanyang katinoan. Tumayo si Doña Corazon upang magbigay ng testimonya. Ang matanda ay naglakad ng dahan-dahan, tila kailangan ng suporta, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hukom na may bakas ng mga luha. Hukom, ang anak ko ay isang mabuting tao. Siya ang bumuhay sa pamilyang yan. Pero si Almira, madalas siyang tulala. Hindi niya maasikaso ang bahay. At kung minsan, ay nagwawala siya ng walang dahilan. Isang irresponsableng asawa at isang babaeng nawawala sa sarili. Iyan ang katotohanan tungkol sa kanya. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng mata ay bumaling kay Almira. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga tao, ang mga mapanghusgang titig na tila nagpapatunay sa mga kasinungalingan ni Corazon. Ngunit sa gitna ng unos na ito, nakaramdam si Almira ng isang kakaibang katahimikan. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Corazon, ang matandang babaeng dati niyang inalagaan at nirespeto. Sa halip na yumuko sa hiya, nanatiling nakataas ang noo ni Almira. Ang kanyang mga mata ay walang takot at puno ng isang uri ng liwanag na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang sandaling iyon, ang kanyang golden moment, ang pagtanggap na hindi na siya ang aninong madaling apakan, kundi isang babaeng nakatayo sa sarili niyang katotohanan. Your Honor, ang aking kliyente ay hindi sasagot sa mga paratang na walang basihan tungkol sa kanyang kalusugan, mahinahong pahayag ni Nicandro habang tumatayo. Sa halip, hayaan nating ang teknolohiya at ang agham ang magsalita para sa amin. Inilabas ni Nicandro ang isang makapal na report at isang projector. Ang bawat slide na ipinapakita sa malaking screen ay naglalaman ng mga technical na detalye ng mga file na sinasabing kay Leandro. Ang nakikita ninyo ay ang metadata ng bawat major marketing campaign ng Saison Media Group sa loob ng nakalipas na 10 taon. Ipinapakita rito na ang bawat orihinal na draft ay nilikha sa isang personal na laptop na pagmamay-ari ni Almira de la Cruz sa mga oras na si Mr. Leandro Sison ay nakarehistrong nasa labas ng bansa o nasa mga social functions. Ang bulong-bulungan sa silid ay tila naging isang malakas na haging ng mga bubuyog. Nakita ni Almira ang pagbabago ng kulay ng mukha ni Leandro. Mula sa pagiging biktima, ito ay naging maputla at puno ng galit. Ang mga kamay ni Serafina sa ilalim ng belo ay nagsimula ring manginig. Bukod dito, Your Honor, dagdag ni Nicandro, ang kanyang boses ay mas lalong naging matatag. Mayroon kaming ebidensya na ang metadata na ito ay tinangkang burahin mula sa server ng kumpanya noong gabing magbitiw ang aking kliyente. Ngunit ang digital footprint ay hindi kayang itago ng sino mang magnanakaw. Ang katahimikan sa loob ng hukuman ay naging kasing talim ng isang patalim. Ang bawat tao ay tila nakahinto sa paghinga, naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang pag-arte ni Leandro ay tuluyan ng gumuho sa harap ng malamig na katotohanan ng mga numero at petsa.
Ngunit bago pa makasagot ang kampo ni Leandro, isang kaguluhan ang naganap sa may pintuan. Isang lalaking nakauniforme ng pulis ang pumasok at lumapit sa hukom. May dalang isang urgent na dokumento. Tumayo ang hukom matapos basahin ang papel. Ang kanyang mukha ay seryoso at madilim. Dahil sa mga bagong impormasyong isinumite ng Bureau of Customs at ng Anti-Money Laundering Council, ang pagdinig na ito ay panandali ang ititigil. Mr. Leandro Sison at Miss Serafina Velez, kailangan ninyong sumama sa mga awtoridad para sa isang hiwalay na investigasyon tungkol sa smuggling at corporate espionage. Ang tunog ng pagkakalansing ng mga posas na inilalabas ng mga pulis ay bumasag sa katahimikan. Si Almira ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay bumilis habang pinapanood ang pagguho ng tore na itinayo ni Leandro sa ibabaw ng kanyang mga luha. Ngunit ang tunay na sorpresa ay nang makita niya ang titig ni Serafina kay Leandro. Isang titig na puno ng puot. Tila isang ahas na handa ng tuklawin ang sarili nitong kasabwat. Ang tunog ng malamig na bakal na kumapit sa mga pulso ni Leandro ay tila isang hatol na nagmula sa langit. Ang katahimikan sa loob ng hukuman ay nabasag ng mga bulungan na parang mga bubuyog na nagkakagulo. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo si Almira, hindi gumagalaw, habang pinapanood ang lalaking dating sentro ng kanyang mundo na dahan-dahang kinakaladkad ng mga awtoridad. Hindi niyo ako pwedeng huliin. Wala akong kinalaman sa sinasabi niyo. Sigaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay punuo ng desperasyon at wala na ang dating awtoridad. Ang kanyang barong na puti ay nagusot na sa pakikipagbuno, simbolo ng kanyang dangal na tuluyan ng nadumihan. Ngunit ang mas matinding dagok ay hindi nanggaling sa mga pulis. Ito ay nanggaling sa babaeng nasa tabi niya. Si Serafina ay dahan-dahang tumayo, tinanggal ang kanyang itim na belo at tumingin kay Leandro ng may halong pandidiri. "I'm sorry, Leandro, but I have to protect myself." Ang boses ni Serafina ay malamig at walang bahid ng pagsisisi. "Your Honor, mayroon akong mga dokumentong magpapatunay na si Leandro Sison ang nag-utos sa akin na makipag-ugnayan sa Mega Media upang ilipat ang mga pondo ng kumpanya sa isang offshore account. Ginamit niya ako at ginamit niya ang pirma ng asawa niya upang maging panangga kung sakaling mabisto ang lahat." Ang mga salitang ito ay parang isang dambuhalang kanyon na tumama sa dibdib ni Leandro. Ang pagkakanulo ni Serafina ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang tore ng mga kasinungalingan na itinayo niya sa loob ng 12 taon ay gumuho sa isang iglap at siya ay naiwang mag-isa sa ilalim ng mga guho. Sa gitna ng tensyong ito, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa may pintuan ng korte. Si Eman. Ang kanyang kapatid ay pawisan, hinihingal, at may hawak na isang lumang external hard drive. Lumapit siya kay Almira. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Ate, patawarin mo ako." Hikbi ni Eman habang nakaluhod sa harap ni Almira sa gitna ng silid. "Hindi ko kayang mabuhay na alam kong ipinagpalit kita sa pera. Hindi ko binura ang lahat, ate. May itinago akong backup sa luma nating bahay sa probinsya. Narito ang lahat. Ang mga orihinal na sulat kamay mo, ang mga video habang nagtatrabaho ka, at ang mga banta ni Leandro sa akin." Ang pagbabalik ni Eman ay ang golden moment na hindi inaasahan ni Almira. Ang sakit ng pagtatraidor ng kapatid ay unti-unting napalitan ng isang mapait na uri ng kaginhawaan. Hinawakan ni Almira ang balikat ng kapatid at sa kabila ng lahat ng sakit, isang tahimik na pagtanggap ang namagitan sa kanilang dalawa. Ang dugo ay nananatiling dugo at sa pagkakataong ito, pinili ng katotohanan na lumabas sa dilim. Hinarap ni Nicandro ang hukom ng may kumpiyansa. "Your Honor, sa paglutang ng ebidensyang ito at sa testimonya ni Miss Velez, wala na pong duda. Ang aking kliyente, si Almira de la Cruz, ang tunay na may-ari ng lahat ng intellectual property
ng Season Media Group at ang aking panig ay formal ng magsasampa ng kasong qualified theft, estafa, at falsification of documents laban kay Mr. Leandro Season. Ang pagpalo ng martilyo ng hukom ay tila isang kumpas ng hustisya na nagtapos sa mahabang gabi ng kawalang katiyakan. Ang desisyon ay malinaw. Pansamantalang kumpiskado ang lahat ng ari-arian ni Leandro at si Almira ay kinilala bilang lehitimong tagalikha ng mga proyektong nagpayaman sa kumpanya. Nang ilabas si Leandro sa silid, nakita niya si Almira na nakatayo sa pasilyo. Tumigil siya. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at luha. Almira, please, huwag mong gawin ito. Pamilya tayo. Isipin mo si Mama. Isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Pagmamakaawa niya, ang kanyang tinig ay tila isang basag na plaka. Tiningnan siya ni Almira ng matagal. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala na ring pag-ibig. Tanging isang malalim na awa para sa isang taong nawala ang kaluluwa sa paghahabol sa kapangyarihan. Pamilya tayo, Leandro. Noong ako lang ang nagsasakripisyo. Tugon ni Almira. Ang kanyang boses ay kasing tatag ng isang bundok. Ngunit ang pamilya ay hindi isang kulungan kung saan ang isa ay dapat maging anino upang ang isa ay maging liwanag. Tapos na ang panahon ng pagtatago ko. Ngayon, hayaan mong ang katotohanan ang maging liwanag na susunog sa lahat ng kasalanan mo. Pinanood ni Almira ang pag-alis ng mga pulis kasama ang kanyang asawa. Sa kanyang tabi, nanatili si Nicandro, isang tahimik na sandigan sa gitna ng nagngangalit na emosyon. Ang tagumpay ay nakuha na niya sa loob ng korte, ngunit alam ni Almira na ang tunay na laban para sa kanyang kapayapaan ay nagsisimula pa lamang. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng opisina ay tila may dalang bagong uri ng init, hindi ang nakapapapasong init ng presyur at takot, kundi ang banayad na yakap ng isang bagong simula. Habang nakatayo si Almira sa gitna ng malawak na lobby ng Season Media Group, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ang mga empleyadong dati ay umiiwas, sa kanyang tingin ay ngayon ay nakatayo ng may paggalang. Ang ilan ay may bakas pa ng luha ng kagalakan sa kanilang mga mata. Hindi nagtagal matapos ang kaguluhan sa korte, ang balita tungkol sa paghuli kay Serafina Velez sa NEA ay mabilis na kumalat. Sinubukan nitong tumakas-dala ang isang malaking halaga ng pera, ngunit ang batas na dati nilang minamanipula ni Leandro ay siya ring humarang sa kanyang daraanan. Ang bawat pangarap ni Serafina na maging reyna ng marketing ay natunaw sa loob ng isang malamig na interrogation room. Ngunit para kay Almira, ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang paglalakbay ay ang pagharap sa guho ng kanyang dating tahanan. Matapos ang audit, nabunyag na isinangla ni Leandro ang mansyon ng pamilya Season upang ponduhan ang kanyang mga ilegal na transaksyon. Ngayon, ang marangyang bahay na naging saksi sa 15 taon ng pagtitiis ni Almira ay kinuha na ng bangko. Nakatayo si Doña Corazon sa labas ng gate, yakap-yakap ang isang maliit na jewelry box na tanging naiwan sa kanya. Ang kanyang gintong terno ay pinalitan ng isang simpleng duster at ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Nang makita niya si Almira na bumaba mula sa sasakyan ni Nicandro, dahan-dahang yumuko ang matanda. Wala nang mga salitang mapang-api, wala nang mga insulto. Ang tanging naroroon ay ang hiya na matagal na niyang dapat naramdaman. Almira, anak. Ang boses ni Corazon ay nanginginig, halos hindi marinig sa ingay ng mga dumadaang sasakyan. Tumitig si Almira sa kanyang dating biyenan. Sa loob ng maraming taon, ninais niyang makita ang sandaling ito, ang sandali ng paniningil. Ngunit ngayong narito na siya, ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pagpapakawala. Hindi niya kailangang maghiganti. Ang buhay na mismo ang gumawa nito para sa kanya. Hindi ko po kayo pababayaan sa kalsada.
Doña Corazon, mahinahong sabi ni Almira habang inaabot ang isang susi sa matanda. May maliit na apartment ako na inihanda para sa inyo. Hindi ito mansyon, pero may bubong kayo at pagkain. Ginagawa ko ito hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ayaw kong maging katulad nyo, ang taong nakakalimot sa pagkatao ng iba dahil sa pera. Ang bawat salita ni Almira ay tila isang banayad na paghampas sa konsensya ng matanda. Iniwan niya si Corazon na nakatulala at muling bumalik sa opisina para sa huling tungkulin ng araw na yon. Pagpasok niya sa CEO office, ang amoy ng mamahaling pabango ni Leandro ay naroon pa rin, tila isang multo ng nakaraan. Nilapitan ni Almira ang malaking glass door kung saan nakasulat sa gintong letra ang pangalang Leandro Season. Gamit ang isang scraper, dahan-dahan niyang binalatan ang bawat letra. Ang tunog ng pagkaskas ng metal sa salamin ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Isang letra, isang alaala ng sakit. Isang salita, isang taon ng pagkakakulong sa anino. Nang matapos siya, ang salamin ay naging malinis muli. Wala ng pangalan. Tanging ang refleksyon lamang ni Almira ang nakikita niya. Isang babaeng matapang, payapa, at ganap ng malaya. Handa ka na ba? Tanong ni Nicandro na nakasandal sa may pinto. Pinapanood siya ng may paghanga. Handa na, tugon ni Almira habang kinukuha ang kanyang bag. Pero bago tayo umalis, may isang tao pa akong kailangang kausapin. Tinawag niya si Tita Isabel at ang iba pang mga janitorial staff at rank-and-file employees na naging saksi sa kanyang paghihirap. Sa gitna ng boardroom, hinarap niya sila. Simula bukas, ang kumpanyang ito ay magbabago. Wala ng invisible employees. Ang bawat ideya ay kikilalanin at ang bawat pawis ay babayaran ng tama. Tita Isabel, ikaw ang magiging head ng ating Personnel Welfare Department. Alam mo kung sino ang mga nangangailangan dahil isa ka sa kanila. Ang palakpakan at hiyawan ng pasasalamat ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Sa mga sandaling iyon, ang Season Media ay namatay na at isinilang ang isang bagong institusyon na itinatayo sa pundasyon ng respeto. Lumakad si Almira palabas ng gusali at sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, hindi siya lumingon sa likod. Ang hangin ng Maynila ay tila naging mas presko at ang sikat ng araw ay hindi na nakasisilaw. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang mga baga ng kalayaan. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang deklarasyon sa mundo. Ako si Almira de la Cruz at ang aking pangalan ay akin na muli. Ma'am Almira, narito na po ang mga final layout para sa Project Pag-asa. Ang tinig ng kanyang sekretarya ay tila isang malambing na himig na gumising sa malalim na pag-iisip ni Almira. Isang taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mundo niya, ngunit sa loob ng silid na ito, ang De La Cruz Creative Studio, ang bawat sulok ay puno ng liwanag at mga kulay ng pag-asa. Wala na ang mabigat na aura ng boardroom ng Season Media. Dito, ang mga dingding ay napalalamutian ng mga gawa ng kanyang mga bagong artist at ang bawat ideya ay ipinagdiriwang gaano man ito kaliit. Umupo si Almira sa kanyang mesa, hinawakan ng isang fountain pen at dahan-dahang itiniit ang kanyang pirma sa ibaba ng isang kontrata. Pinagmasdan niya ang sarili niyang pangalan, De La Cruz. Wala ng karugtong, wala ng anino. Ang bawat kurba ng kanyang panulat ay tila isang pagsasayaw ng kanyang kaluluwa na sa wakas ay nahanap na ang sariling ritmo. Isang mahinang pagkatok sa pinto ang nagpalingon sa kanya. Pumasok si Eman. Suot ang isang simpleng uniforme ng isang delivery service. Bagaman bakas ang pagod sa kanyang mga mata, mayroon na itong ningning ng katapatan. Ate, dumaan lang ako para iabot ito, sabi ni Eman habang inilalapag ang isang maliit na sobre sa mesa.
Iyan ang unang hulog ko para sa perang kinuha ko noon. Alam kong hindi nito mababayaran ng sakit, pero gusto kong malaman mo na nagtatrabaho ako ng marangal. Tumayo si Almira at lumapit sa kanyang kapatid. Hindi niya kinuha ang sobre. Sa halip, hinawakan niya ang mga kamay ni Eman. Ang pera, Eman, ay nababawi. Ang mahalaga sa akin ay nakikita kitang bumabangon. Itago mo muna yan para sa mga pangangailangan mo. Ang paghingi mo ng tawad at ang pagpili mong gawin ng tama ay higit pa sa anumang halaga. Niyakap ni Eman ang kanyang kapatid, isang yakap na puno ng pangako ng pagbabago. Hindi pa man ganap na hilom ang lahat ng sugat. Ang pundasyon ng kanilang ugnayan ay iunti-unti nang muling nabubuo sa ibabaw ng katotohanan. Kinahapunan, nagpasiya si Almira na gawin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Pinuntahan niya si Leandro sa loob ng piitan. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang lalaking dati niyang sinamba. Si Leandro ay mukhang matanda na kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pait at panunumbat. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Almira? Asik ni Leandro. Ang kanyang tinig ay gasgas at puno ng puot. Masaya ka na ba na kinuha mo ang lahat sa akin? Ang kumpanya ko, ang pangalan ko, pati si Mama. Tinitigan siya ni Almira ng may malalim na katahimikan. Hindi ko kinuha ang lahat sa iyo, Leandro. Ibinigay mo ang lahat ng yun sa sarili mong kasakiman. Nandito ako, hindi para maningil, kundi para sabihing pinatawad na kita. Napatigil si Leandro, ang kanyang mukha ay naguluhan. Pinatawad? Oo, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Mahinahong tugon ni Almira. Ang galit mo ang tunay mong rehas, Leandro. At hanggat hindi mo tinatanggap ang mga pagkakamali mo, mananatili kang bilanggo kahit pa makalabas ka rito. Paalam. Tumayo si Almira at naglakad palabas. Hindi na nilingon ang lalaking tuluyan nang naging bahagi ng kanyang nakaraan. Sa labas ng piitan, naghihintay si Nicandro sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang sikat ng araw ay nagsisimula nang maging kulay ube at ginto na nagbibigay ng isang maringal na tanawin sa abot tanaw. Kumusta? Tanong ni Nicandro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pag-unawa. Magaan! Simpleng sagot ni Almira. Lumakad sila ng sabay patungo sa dalampasigan ng Manila Bay, kung saan ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila isang bulong ng kalikasan. Tumigil si Nicandro at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Almira. Hindi ito isang mapusok na hawak, kundi isang tahimik na pangako ng presensya. Almira, alam kong marami ka pang kailangang ayusin sa sarili mo. Hindi ako nagmamadali, pero gusto kong malaman mo na narito lang ako sa bawat hakbang mo. Tumingin si Almira kay Nicandro. Ang kilig na naramdaman niya ay hindi ang nakakalunod na emosyon ng kabataan, kundi ang matatag at ligtas na pakiramdam ng isang taong pinahahalagahan. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Nicandro, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang init ng katawan nito ay nagbigay sa kanya ng katiyakan na, sa wakas, hindi na siya mag-isa sa kanyang paglalakbay. Bago matapos ang araw, bumalik si Almira sa kanyang studio upang kunin ang ilang gamit. Habang papaalis na siya, isang batang babae na may dalang sketchpad ang kumatok sa kanyang pinto. Ma'am Almira, pasensya na po sa istorbo. Ang boses ng dalaga ay puno ng kaba. Nabasa ko po ang kwento niyo sa magazine. Isa po akong writer, pero laging sinasabi ng boss ko na wala akong galing. Gusto ko lang po sanang itanong, paano po kayo nagkaroon ng lakas ng loob na tumayo sa sarili niyo? Ngumiti ng matamis si Almira at pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Halika, pumasok ka. Maraming kwento ang kailangang isulat at ang unang kabanata ay laging nagsisimula sa isang salita. Paniniwala. Habang nagsisimulang magkwento si Almira, ang anino na dati ay bumabalot sa kanya
ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang maningning na liwanag na hindi lamang nagbibigay ng init sa kanya, kundi nagbibigay din ng gabay sa iba pang mga pusong naghahanap ng kanilang sariling tinig. Sa dapit hapon ng isang payapang linggo, nakaupo si Almira sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan, isang simpleng unit na puno ng mga halaman at liwanag. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa habang pinapanood ang dahan-dahang pagpula ng kalangitan. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid at ang malambot na ihip ng hangin ay tila isang uyayi na nagpapatunay na ang mga unos ng kahapon ay tuluyan ng lumipas. Madalas siyang tanungin ng mga tao, "Almira, napatawad mo na ba talaga sila?" Ang sagot niya ay laging isang matamis at payapang ngiti. Ang pagpapatawad para kay Almira ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpiling hindi na hayaang kontrolin ng sakit na yon ang kanyang hinaharap. Pinatawad niya si Leandro, hindi dahil naging mabuti itong tao, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa bawat hakbang niya patungo sa kanyang mga pangarap. Pinatawad niya si Eman dahil nakita niya ang tapat na pagsisikap nitong bumawi. At higit sa lahat, pinatawad niya ang kanyang sarili dahil sa loob ng 15 taon, naging malupit din siya sa kanyang sariling pagkatao sa pamamagitan ng pagpayag na maging isang anino. Ang katahimikang tinatamasa niya ngayon ay ang pinakamahalagang kayamanan na nakuha niya mula sa guho ng kanyang nakaraan. Sa kanyang studio, ang bawat disenyo at bawat salitang lumalabas ay may tatak ng kanyang pagkatao. Wala ng takot na baka may umagaw ng kanyang kredito. Wala ng pangangailangang magtago. Ang kapayapaang ito ay hindi nanggaling sa pagkapanalo sa korte, kundi sa pagkapanalo niya sa sarili niyang takot. Sa bawat babaeng lumalapit sa kanya upang humingi ng payo, iisa lamang ang aral na palagi niyang ibinabahagi. Ang iyong boses ay hindi lamang isang tunog. Ito ang iyong kaluluwa. Ang iyong pangalan ay hindi lamang isang tawag. Ito ang iyong dangal. Huwag mong hayaang maging anino ka sa sarili mong kwento dahil ang bawat tao ay isinilang upang maging bida sa ilalim ng sarili nilang liwanag. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang balikat. Si Nicandro, dala ang isang makapal na libro at ang kanyang tapat na ngiti. Walang mga mabulaklak na salita, walang mga pangakong hindi kayang tuparin. Tanging ang presensya ng isang taong nirerespeto ang kanyang espasyo at minamahal ang kanyang katinuan. Sa simpleng paghawak ni Nicandro sa kanyang kamay, alam ni Almira na ang pag-ibig ay hindi dapat nakasasakal, kundi dapat itong nagbibigay ng pakpak upang mas lalong lumipad ng mataas. Tumingin muli si Almira sa abot-tanaw. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng naglaho, ngunit ang mga bituin ay nagsisimula ng magningning. Kinuha niya ang isang blangkong papel at isinulat ang isang salita sa gitna nito, gamit ang isang matatag at magandang sulat. Almira. Ngumiti siya. Sa wakas, ang pangalang iyon ay hindi na lamang isang pirma sa ilalim ng mga dokumento ng iba. Ito ay isang simbolo ng pagbangon, ng katatagan, at ng walang hanggang pag-asa. Ang kwento ni Almira de la Cruz ay hindi nagtapos sa isang tagumpay. Ito ay nagsimula sa isang paglaya. At sa bawat gabi na siya ay matutulog ng may payapang puso, alam niyang ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit. Hindi sa buhangin na madaling mabura, kundi sa katotohanang siya ay lumaban, nanalo, at muling nabuhay.